Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at tayo nga ay patuloy sa saliksik sa mensahe o sa mga katuruan, sa mga paglalarawan o mga kasaysayan na ibinabahagi sa atin ni Lucas sang-ayon nga sa kanyang mga masusing pagsasaliksik, sabi niya nung una, ano? At tayo ngayon ay nasa Luke chapter 2 na. At ang babasahin po natin ngayong umaga ay nasa verse 21 to 24. Kaya kung mayroon sa inyo pong mga hawak na Biblia, buksan po natin ang aklat ng Lucas chapter 2. Mula po nga sa verse 21 at yan po ay ating babasahin mamaya. Lucas chapter 2 verse 21 to 40. At bago po natin basahin yan, ay nais ko muna din sa inyong ibahagi, baka sa karamihan sa atin na hindi pa nakakaalam, na si Lucas po at saka si Pablo ay, ano matawag natin dito? Matapat na partner yan sa ministry. At kung hindi nyo pa nalalaman, si Lucas din po ang nagsulat ng aklat ng mga gawa. Yun pong aklat ng mga gawa, ang kasaysayan naman tungkol sa mga ministeryo na ginawa ni Pablo at kasama na rin doon sa mga ibang apostol sa kanilang mga ginawang mga pagmimisyon, sa Asia, sa iba't ibang bahagi pa ng mundo ng kanilang kayang abutin ng kanilang kapanahunan. So, si Pablo po ay mayroon po siyang tinatawag na filosofiya, sa ministry. Okay? Sandali lang po Okay. So sa kanyang pagmiministeryo, kung mababasa ninyo o natatandaan ninyo, kung nabasa nyo na ang Romans chapter 1 verse 17, pinagdidiinan po niya doon na sabi niya, ako ay pinadala ng Diyos upang magbigay ng mensahe, una, sabi niya, sa mga Hudyo, at pangalawa sa mga Griego. Yan po yung kanyang sinabi doon sa Romans chapter 1:17. Ibig sabihin, sinasabi niya na yung kanyang tungkulin bilang apostol ay magpahayag ng salita ng Diyos hindi lamang sa mga Hudyo na kapareho niya o yung tinatawag nga nating lumang bayan ng Diyos na tinatawag na Israel o mga Israelita, sa lumang tipan. Kundi sinasabi niya, ipinadala din siya ng Diyos para sa lahat ng tao sa madaling salita. Hindi lamang para sa mga Hudyo. At hindi lang po siya ang mayroong ganitong filosofiya o paninindigan, sabi nga natin, sa ministeryo, kundi maging si Pedro, yung isa sa kanilang contemporaries, ay mayroon din ganong filosofiya sa ministeryo, na sinasabi naman niya sa aklat ng mga gawa chapter 3 verse 26. Sabi ni Pedro na ako ay ipinadala ng Diyos o ako ay pumunta sa inyo, sabi niya sa inyo, ang kausap niya mga Hudyo, pero ako din naman ay pupunta sa buong mundo, o ipinadala rin ng Diyos sa buong mundo. So sa madaling salita, si Pablo, si Pedro, ang mga kilalang mga apostol sa banal na kasulatan o sa bagong tipan, ay ganito yung kanilang filosofiya. Ang kanilang paniniwala, sila ipinadala ng Diyos sa kapwa nila mga Hudyo, pero hindi lang na dapat na manatili sila sa kanilang kapwa mga Hudyo, kundi dapat ay humayo sila o magpahayag sila ng salita ng Diyos sa lahat o sa buong mundo, sa madaling salita. So yun po ang kanilang paniniwala na ibinigay ng Diyos sa kanila na ministeryo. At dito nga sa ating pag-aaralan mamaya ay makikita natin na ganyan din yung itinuturo sa atin ni Lucas sa kanyang sulat o sa kanyang pagsasalaysay ng mga pangyayari na kanyang natuklasan.
At dito sa pag-aaralan natin mamaya ay makikita natin na ipinagdidiinan, ano? O ipagdidiinan muli. Actually na ano na niya yan na naulit-ulit na niya doon sa mga unang napag-aralan natin. Sa unang mga verses pa lang ng chapter 1 hanggang sa chapter 2, ano? Na sinasabi niya yung kanyang mensahe ay nakatutok talaga. O ang kanyang gustong ipakilala talaga. Nasabihin na lang natin na bida sa mga kwento o sa mga kasaysayan na kanyang ibinabahagi ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas. Yan ang importante para sa kanya. At ang tawag nito, sa buong chapter ng Lucas chapter 2, ay makikita natin na yan talaga ang mga ipinagdidiinan ni Lucas, na kanyang gustong bigyan diin, gustong tawag natin dito, ipagsiksikan sa ating mga isipan at sa ating mga puso kung gaano kaimportante si Jesus o si Kristo na tinatawag nga nating ang Mesiyas. At dito sa babasahin natin mamaya, mayroon pong tayong makikitang tatlong kasaysayan, o tatlong paglalarawan si Apostol Pablo. Una, sa verse 21 to 24 ng Lucas chapter 2, ay makikita natin yung kasaysayan tungkol sa circumcision o pagtutuli kay Jesus o sa kay Kristo. At dito sa kasaysayan na ito ng pagtutuli ay makikita din natin na paulit-ulit na babanggitin yung salitang the law of the Lord o ang kautusan ng Diyos. Na sinasabi ni Pablo o ni Lucas na yung ginawang pagtutuli kay Jesus ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. At maraming beses po niya yan nauulitin yung salitang kautusan ng Diyos or the law of the Lord. So, gusto niyang ipagdiinan na si Jesus sa kanyang kamusmusan pa lang, ay naging masunurin na sa kautusan ng Diyos. At bakit niya gustong ipagdiinan yan? Kasi nga, pagdating ng araw, si Jesus mismo ay lalaki at magiging tagapagturo din ng kautusan ng Diyos o ng salita ng Diyos. So, mahalaga ito lalo na sa mga Hudyo na lalaking magtuturo sa kanila si Jesus ay hindi nila pwedeng tanggapin ang isang masuwayin sa kautusan ng Diyos. Ang tatanggapin nilang magtuturo sa kanila ay yung nakikita nila na masunurin sa salita ng Diyos. At dito ay pinagdiinan, o makikita natin mamaya na ipinagdiinan ni Lucas yung katotohanan na yun na musmus pa lang si Jesus ay masunurin na talaga siya sa salita ng Diyos. Pangalawa, makikita din natin dito yung isang tinatawag na dakilang propeta na ang pangalan ay Simeon sa verse 25 to 35. 25 to 35. Makikita natin dyan na itong si Simeon na propeta ay sabi dyan, makikita natin na siya ay nananalangin sa Diyos. Na wag muna daw siyang mamatay hanggat hindi niya nakikita yung Mesiyas. Di ba? Ang ganda ng panalangin niya. At ako'y siguro nga, hindi lang siguro, kundi ako'y naniniwala na hindi lang si Simeon ang nanalangin ng ganito bilang Hudyo. Kundi simula pa nung panahon ni Abraham, marami na sigurong mga Hudyo ang nanalangin ng ganito. Panginoon, sana po, di ba? Huwag muna akong mamatay hanggat hindi ko pa nakikita ang Mesiyas. Dahil panahon pa ni Abraham, alam na nila, pinangako. Actually, panahon pa ng Genesis, yung sinabing binhi ng babae, di ba? Yung nabanggit na rin natin
na rin noon, na simula noon ang mga Hudyo ay nag-iintay na talaga ng Mesiyas. At marami siguro ang nanalangin tulad ng panalangin ni Simeon na, Panginoon, pwede ba bago ako mamatay, makita ko muna ang Mesiyas? Pero makikita natin dito na si Simeon lang ang talagang kinaawaan ng Diyos, pinagpala ng Diyos na tinugon yung kanyang panalangin. At makikita natin mamaya kung gaano yung kanyang kagalakan dahil tinugon ng Diyos sa kanya o tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. And then, pangatlo, ang isa pang makikita natin kasaysayan dito o ang tawag natin dito, ibinabahagi ni Lucas na katotohanan ay tungkol naman sa isang propeta pa rin pero babae. At ang pangalan niya ay si Ana. At ito namang si Ana ay makikita natin mamaya na bagamat siya ay babae pero napaka-deboto niya sa Panginoon. Siya, makikita natin mamaya na siya yung babaeng laging nasa templo ng Diyos. Siya yung talagang makikita natin na katangian ng isang babae na wala kang maipipintas dahil sa kanyang pagiging tapat na tagasunod ng Diyos. At siya din ay mayroon ding magandang ibabalita o kanyang magandang imimensahe tungkol sa Panginoong Hesus. So, lahat ng mga nabanggit nating mga kasaysayan na ibabahagi ni Lucas ay nakatutok talaga ito o pinagdidiinan ni Lucas dito kung sino si Jesus at gusto niya na makilala natin siya ng lubusan. So, bago natin basahin ang salita ng Diyos, tayo muna po ay manalangin. O aming amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan sapagkat alam nyo nga, Panginoon, ang aming mga kahinaan na kung sa aming sarili lang ay hindi po namin kayang unawain, ni hindi namin kayang panghawakan o tanggapin ang mga katotohanan na patuloy nyong itinuturo sa amin. Kung kaya't kami po ay muling humihingi ng inyong kaawaan na sa tulong nga po ng inyong banal na Espiritu ay pagkalooban niyo po ang bawat isa na magkaroon ng malinaw na pangunawa, magkaroon ng pagnanais at kakayanan na ang mga itinuturo niyo sa aming katotohanan ay amin nga pong panghawakan at maisabuhay sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Kawaan niyo nga po kami na tunay nga po na ang mga salitang aming muling mapapakinggan ngayon ay magsilbi nga pong tunay na buhay na mga salita, tunay na maging pagkain ng aming kaluluwa o ng aming buhay espiritual upang kami nga po ay lumago at patuloy na makapamuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ang lahat pong ito ay aming idinudulog sa inyo ngayon, pinabalik ang kapurihan sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Subuksan po natin o atin pong basahin ang aklat ng Lucas chapter 2 mula verse 1 hanggang 40. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Lucas chapter 2 verse 21 ang umpisa. Makaraan ang 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipaglihi sa sinapupunan. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila'y naghandog ng alay alinsunod sa sinabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid
at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin ang sa kanya ang naayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos na sinasabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, ang iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayan. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagkabagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakasandata na sasalungatin. At tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Mayroong isang babaeng propeta, si Ana, na anak ni Penuel mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na at may 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila ay ikasal. At bilang isang balo, hanggang 84 na taong gulang, hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon ng may pag-aayuno at panalangin sa gabi at araw. Pagdating niya sa oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayan. At lumaki ang bata, lumakas, na puno ng karunungan at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita na hindi nagkukulang, walang pagkakamali at buhay na salita. Nawa, siya po ang patuloy na mangusap sa atin at isulat ang mga salitang ito sa ating mga puso at isipan. Sino ba sa inyo ang nakakaalala pa nung tinatawag na, ano ba tawag natin dito? Poem ba tawag doon o play na isinulat ni Shakespeare? Alam niyo si Shakespeare, di ba? Yung kinikilalang matalinong tao, ano? Yung kanyang isinulat na pinamagatang to be or not to be. Yeah. Meron ba sa atin ang naging bahagi sa play na iyan na i-memorize nyo yung mga salita na inilagay ni Shakespeare sa bibig ni yung kanyang tauhan dito? Ang pangalan nung tauhan niya dito ay si Hamlet. Ano? To be or not to be. Ano? Na maraming mga estudyante sa high school o kaya sa kolehiyo na inaano nila ito, minimemorize nila ito kasi magpa-participate sila sa play. Ano? At babanggitin nila ito ng may feeling dapat. Ano? Kasi ang usapan dito, o ang question na ito ay tumutukoy po sa buhay. Tinatanong ni Hamlet sa kanyang sarili na ano ba ang gagawin ko sa buhay?
Magpapatuloy ba ako? O magpapakamatay na lang? Kasi ano ba ang halaga ng buhay? Yun yung pinag-uusapan dito. To be or not to be. Mabuhay ba ako magpatuloy o hindi na? Diba? Yun yung tinatanong ni Hamlet sa kanyang sarili. At sabi ko nga, siguro, kung hindi man tayo nakasama doon sa mga estudyante na naghirap na i-memorize ang mga salita sa play na ito, ay nakapanood din siguro tayo. Ako hindi ko na masyadong matandaan pero alam ko mayroong ganito talaga nga. Hindi ko lang matandaan kung kolehiyo ba o college. Yung sinulat ni Shakespeare. Ang hirap ng banggitin ang kanyang pangalan. Pero kilala natin yan si Shakespeare. At pero kung hindi lang kasi nagkatagpo kung si Lucas nga lang siguro ay nakatagpo ni Hamlet, although si Hamlet hindi naman totoong buhay kundi sa historya, sa kwento nga lang na ito, Pero kung sila nagkatagpo siguro, alam niyo kung ano sasabihin ni Luke kay Hamlet? Siguro sasabihin niya kay Hamlet, alam mo Hamlet, hindi yan ang mahalagang tanong na dapat mong pinagkakaabalahan Hindi yung to be or not to be, kung dapat ba ako mabuhay o magpakamatay na lang, hindi yan ang dapat mong tinatanong, sasabihin ni Luke sa kanya. Kundi ano ang dapat mong tinatanong? Who is Jesus? Yun dapat ang inaalam mo. Yun dapat ang tinatanong mo. Sino ba si Jesus? Ano ba ang iyong paniniwala tungkol kay Jesus? Iyo bang pinagtitiwalaan siya? Iyo ba siyang minamahal? Sinasamba mo ba itong Jesus na ito? Itinataas mo ba siya? Siya ba ang iyong pinapahalagahan sa ano pa mang bagay sa mundong ito? Yan ang dapat na tinatanong. Yan ang sasabihin ni Lucas kay Hamlet. At yan din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Na kumbaga, sinasabi niya sa atin na, o sasabihin niya sa atin, o maintindihan natin mamaya, na si Jesus dapat talaga ang pinakamahalaga na dapat nating pinagkakaabalahan sa buhay. Kung sino ba si Jesus? At kung ano ba ang kanyang kahalagahan para sa atin. Okay? So, ito nga, tingnan natin sa verse 21. Balikan natin yung ating binasa. Makikita natin yung unang papaliwanag ni Lucas na kasagutan sa tanong na ito. Sino ba si Jesus? Lucas 2 verse 21. Tanong nga sinabi dyan? Verse 21 to 24 and then 27 to 39. Yung nabanggit ko kanina. Si Jesus, kung ang tanong sino ba si Jesus? Si Jesus ang tumupad o ang 100% na nakasunod saan? Sa kautusan ng Diyos. Paulit-ulit po dyan na sinabi. Sa verse 21, di ba, sabi dyan, nung dumating daw yung araw ng circumcision para kay Jesus, para sa bata o para kay Jesus, ay binigyan siya ng pangalang Jesus. At doon sa circumcision na yun, ang sabi dyan, siya ay ginawa sa kanya ito bilang sabi dyan, ang sumapit ang mga araw ng kanilang paglinis ayon sa kautusan ni Moses. At sa mga susunod pang mga sinabi, ayon sa kautusan ng Panginoon. Maraming beses po yan. Kautusan ni Moises, kautusan ng Panginoon. At sa verse 27 nga, o verse 39, sabi diyan, tinupad nila, they perform everything according to the law of the Lord. Tinupad nila ang lahat. Walang labis, walang kulang nang naayon sa kautusan ng Panginoon.
Ano yung ipinapakita dito ni Lucas sa atin na katugunan doon sa tanong na sino ba si Jesus? Si Jesus, ang sinasabi ni Lucas na natatanging tao na sumunod ng 100% sa kautusan ng Diyos. At mind you sanggol pa lang, nag-uumpisa pa lang na makisalamuha, ika nga, sa mundo. Di ba? Ay nag-umpisa o nakita na sa kanyang buhay bilang tao na sumusunod sa lahat, sabi diyan, ng kautusan ng Diyos. Kung di ako nagkakamali, hanggang 5 beses po yan inulit, kautusan ng Panginoon, the law of the Lord. At kung tutuusin, mas naging masunurin pa siya doon sa sumulat ng batas. Sino ba ang sumulat ng batas na inutusan ng Diyos? Si Moises. Mas naging masunurin pa siya dito. Alam niyo kung bakit? Kung nagbabasa kayo ng Lumang Tipan, lalo na sa Exodus, alam niyo ba na itong si Moises ay hindi niya pinatuli yung kanyang mga anak? At pagdating sa Exodus chapter 4, muntik nga siyang patayin ng Panginoon dahil sa kanyang pagsuway sa mga batas na kanyang isinulat. Pero si Jesus, sanggol pa lang. Sinasabi diyan, sinusunod na niya ang lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya sabi nga natin kanina, napakahalaga ito para kay Jesus. Bakit? Kasi lalabas siya sa kanyang paglaki. Pag 30 years old na siya, mag-uumpisa na siyang magturo sa mga Hudyo. At sa tingin nyo, tatanggapin siya na teacher kung hindi siya masunurin sa kautusan? Siyempre, hindi siya tatanggapin. Kahit naman tayo, di ba? Tatanggap pa tayo na magtuturo tatayo dito na alam nating hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Siyempre hindi. Diba? So, napakahalaga yun para kay Jesus. Pero hindi lang po yun ang importansya niyan. Kung bakit kailangang ipagdiinan ni Lucas na siya po mula sa pagkasanggol ay naging masunurin na talaga sa kautusan. Ano ba ang isa pang kahalagahan niyan? Alam nyo, paulit-ulit na rin natin itong sinasabi, na kailangan ng isang tao na siya ay perpekto o walang kapintasan o na siya ay walang kasalanan, in other words, na siya ay masunurin sa Diyos bago siya magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. O sa madaling salita, bago siya magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang tinatawag natin tinatawag ng salita ng Diyos na requirements para sa mga tao o sa ating mga tao. Kailangan natin yan na tayo ay walang kasalanan o tayo ay perfect. Ang tanong, mayroon ba ditong perfect? Liban kung may pangalang perfecto, kahit yung pangalang perfecto, hindi siya perfect. So, matutulad tayo kay Pablo at saka kay Isaiah, di ba? Na mga nabanggit na natin nung nakaraan. Na anong sasabihin natin? Woe to me, kawawa naman ako. Ganun talaga. Kasi wala pong perpekto sa atin. So ang tanong, papaano natin o papaano na solusyonan yan? O papaano natin susolusyonan yan? Kasi wala pong perpekto sa atin. Dito nga ipinapaliwanag ni Lucas na mayroong isang tao na perpekto. At yun ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang natatanging tao na naging masunurin sa Diyos. At ano nga ang nangyari? Di ba alam na natin na ituro na o nadinig na natin yung salitang imputation. Medyo technical na salita yan sa theology. Pero ang ginagamit sa lingwa sa natin ay imputed. Pag sinabing imputation, mayroong
idinugtong o mayroong inilagay. Ano? Kumbaga sa operasyon, 'di ba? Amputation naman, yung puputulin yung paa, 'di ba? Pag nagsugat at hindi nagagaling at medyo lalo na yung may problema sa kalusugan, kailangan putulin para hindi lumala. Pero dito yung imputation naman or imputed, ang ibig sabihin, idinagdag o ikinabit sa atin. At ano yon? Yung pagiging perpekto ni Jesus. Nung tayo nanampalataya sa Kanya, yun ang inilagay sa atin, yung Kanyang pagiging banal, Kanyang pagiging masunurin. At yung ating pagiging makasalanan, kung kaya't siya ay napako sa krus at namatay, yun naman ang ibinigay sa Kanya. Kaya't napuot sa Kanya ang Ama, di ba? Sabi nga, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Kasi nasa Kanya yung ating mga kasalanan ng panahon na yun. Yun po yung nangyari. Kung kaya't nabigyan ng solusyon yung ating problema na hindi tayo makaharap dapat sa Diyos kasi walang perpekto sa atin. Pero salamat kasi sinasabi dito ni Lucas, si Jesus mula pa pagkasanggol, masunurin na siya. At yung kanyang pagiging masunurin, nung tayo nanampalataya, inilagay o ibinigay yun sa atin. Na ano ang sinasabi dito mga kapatid? Wala pong tao, walang babae, lalaki, matanda man yan o bata, sa lahat ng uri ng tao, ano ka mang bansa, ano ka mang lahi, ay dapat o ay maliligtas ka lamang o tatanggapin ka lamang ng Diyos sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ng pangalang Jesus. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Dahil dito nga ipinagdidiinan sa atin na siya sa pagkasanggol pa lang masunurin na. At kung titinangarin natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 8, nag-umpisa siya ng sanggol na masunurin, pero sabi diyan sa Philippians 2 verse 8, naging masunurin siya hanggang saan? Hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Wala talagang tawag natin dito? Bahagi sa kanyang buhay na naging hindi siya sumunod sa Diyos. Talagang pagkasanggol hanggang kamatayan, mga kapatid. Kung kaya siya lamang kahit si Pablo, kahit si Moises, kahit si Isaiah, yung mga dakilang propeta, Isaiah, Jeremiah, hindi rin po nila masasabing perpekto silang sumunod sa salita ng Diyos. Si Jesus lang. Yun po yung gustong ipagdiinan dito ni Lucas. At ano pa ang isang sagot na makikita natin kung sino si Jesus? Hindi lang siya yung perpektong sumunod, o siya yung nag-iisang taong sumunod sa kautusan ng Diyos, kundi ang pangalawa, kung babalikan natin yung verse 21, sabi nga dyan, nung dumating ang kanyang pagtutuli at tinuli siya, ano nga sinabi? Tinawag siyang Jesus. Naalala nyo last week, medyo nabanggit na natin yan. Ano nga ibig sabihin ng salitang Jesus? God saved. Tinawag siyang Jesus. Bakit? Kasi itong salitang Jesus ay tumutukoy sa Diyos bilang tagapagligtas. Tumutukoy kay Yahweh bilang tagapagligtas. At ito ay nagpapakita sa atin ng tinatawag na biyaya. Yung kaawaan, yung biyaya ng Diyos. Nagpapakita sa atin dito na kung paano tayo tinulungan ng Diyos sa ating kawalan ng pag-asa. Paano tayo binigyan ng tinatawag na buong kaligtasan. Yung mga salita sa English, deliverance, redemption, and
salvation. Na kumbaga, si Jesus, marami naman pwedeng ipangalan sa kanya eh. Diba? Pero Jesus ang ipinangalan sa kanya. Pwede kasi siyang maging pangalan ng tinatawag na King of Righteousness, Wonderful Counselor, or Mighty God, Everlasting Father, Lawgiver, Prophet, lahat na. Pwede sa kanya. Pero Jesus ang ipinangalan sa kanya. Hindi ko lang alam kung nag-usap pa sila ng Diyos Ama bago siya bumaba sa lupa kasi 'di ba binibigyan nga natin minsan ng pero hindi natin alam kung totoong nangyari, pero baka lang nung bago pa bumaba si Jesus sa lupa, nung nagpaplano sila kung tungkol sa kaligtasan, ay pinag-usapan na nila to na, anak, ano nga bang ipapangalan sa iyo pag bumaba ka sa lupa upang maging tagapagligtas? At siguro nagkasundo sila, sige Ama, ang magandang ipangalan at ang pangalan kong dadalhin ay Jesus. Bakit nga ba Jesus? Kasi nga yung salitang Jesus ay upang ipangaral o ipakita sa mga tao na ang tao ay hindi kayang iligtas ang kanyang sarili at nangangailangan siya ng magliligtas sa kanya. Kaya sabi ni Jesus, Jesus yun, ako yun. Para alam nila, malaman nila na ang Diyos ang may kakayanan na magligtas sa kanila. So, ito ngayon yung tanong. Dahil nga si Jesus, yung pangalan niya ay tagapagligtas, ikaw ba? Kinikilala mo ba na kailangan mo ng tagapagligtas? O dumating na ba sa buhay mo na tinanggap mo sa iyong sarili na kailangan mo talaga ng tagapagligtas? Purihin ang Panginoon. Kinikilala mo na ba na si Jesus ang natatanging may kakayanan na iligtas ka sa iyong kawalan ng pag-asa sa kaligtasan? Siya lang ba talaga ang iyong, tawag natin dito, pinadakila o hinahangaan bilang isang natatanging tagapagligtas? Kasi marami pong mga tao, kaya natin tinatanong yan mga kapatid, kasi marami pong mga tao na kumikilala kay Jesus pero hindi tagapagligtas. Mind you. Maraming kumikilala sa kanya, dakilang propeta yan. Dakilang teacher yan. Dakilang yan, yung gumagawa ng mga milagro. Maraming mga tao, o may mga grupo na kinikilala din si Jesus. Pero hindi siya yung Jesus na itinuturo ng Ebanghelyo na ang tanging tagapagligtas ng mga taong kumikilala sa kanilang sarili na sila ay makasalanan. Narinig niyo yun? Parang wala yatang nakarinig. Pray ng Panginoon. Kumbaga, ang sinasabi dito ni Lucas, dahil nga si Jesus, ang pangalan niya ay tagapagligtas, ikaw ba ngayon ay yung tao na nanghahawakan sa iyong sarili, na si Jesus lang talaga at wala nang iba? Ang pangalang Jesus lang talaga ang inilagay sa ilalim ng langit, ika nga, na pangalan na ang isang tao
ay maliligtas. Mababasa natin yan sa Lucas, sulat din ni Lucas, sabi nga natin, sa aklat ng mga gawa later on. Kung babasahin natin ang Acts, na sinasabi niya, the only name under heaven by which a man may be saved. So yan po yung pangalawang kasagutan. Sino si Jesus? Siya yung tanging, wala nang iba, natatangi, nag-iisa na taong perpekto na sumunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kung kaya't sa Kanya ka lang dapat manghawakan ng iyong kaligtasan. Dahil wala nang ibang makakapagbigay niyan sa iyo. Pangatlo, sa verse 22 and 24, sabi, nang sumapit ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, ano sabi diyan? Dinala nila sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. At itong gawain daw na ito na iharap si Jesus sa Panginoon, sabi dito, ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Okay? Na ano? Na ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Ito po yung tinatawag natin na dedication na pinangahawakan ng ibang mga kapwa nating mananampalataya. Kaya hindi sila nagbabaptism kasi dedication yung ginagamit nila dahil ginawa nga daw ito na kautusan at mismong si Jesus ay sinunod. Kaya lang, ang problema natin dyan, hindi naman kasi lahat ng anak natin lalaki. So paanong gagawin natin sa mga ibang anak natin? Pangalawa, hindi lahat ng anak natin puro panganay. Although mayroon siguro mga ganun, puro panganay ang anak. Pero yun yung problema natin. Kaya ang sinunod natin ay baptism dahil naniniwala tayo sa covenant family na ibinigay naman kay Abraham. Na ikaw at ang iyong mga anak ay tutuliin bilang pagkilala na ibinibigay ng Diyos yung kanyang tanda. Anyway, so bago mapapahaba tayo ng gusto kong pag-uusapan natin yan sa ibang mga araw na yan. So ang pangatlong makikita natin dito, sa pagdala daw kay Jesus upang i-dedicate nga, ano ang sinabi dyan? Sa verse 24, sila ay naghandog ng alay alinsunod sa sinabi din ng kautusan. At ano yung inialay na inandog nila? 2 bato-bato. Hindi ko alam, ano ba itong bato-bato? Pero iniliwanag eh. O 2 batang kalapati. Ano? Kung makikita po natin sa ginawa nilang ito, alam niyo kung ano yung pinapakita dito? Ito na naman po yung pagpapakita tungkol sa hari ng mga hari, ang natatanging anak ng Diyos na tinatawag na ang kordero ng Diyos na ano? Mahirap. Bakit mahirap? Kung alam ninyo o nagbabasa kayo ng Leviticus chapter 12, doon po galing yung kautusan na yan. Doon po nakasulat yan. Yung Leviticus chapter 12, especially sa verse 24, makikita po natin doon na sinabi, pag ang isang babae ay nanganak ng panganay, okay, ito ay iahandog niya sa Diyos, at ang iahandog niya, sabi diyan, ay tupa at mag-asawang kalapati. So, tupa at mag-asawang kalapati. Pero kung titingnan nyo yung verse 24, ang sabi doon, ngunit kung siya ay mahirap na babae o mahirap na pamilya, pwede na yung ibon. Pwede na yung kalapati. Nakikita nyo? Na ang sinasabi dito, si Jesus, nung ididikit siya sa templo, pinapakita muli dito yung kanyang tinatawag nating humiliation, na siya ay, pagamat siya ay ang anak ng Diyos, pero ang kordero ng Diyos ay hindi maihandog at hindi makapag-alay ng tupa, kundi yung pinaka-simpleng alay lamang ng isang mahirap na Maria at Jose ang kaya nilang maihandog. Isipin ninyo yun. Isipin ninyong pagpapakumbaba. Isipin ninyong
sabihin na natin kahihiyan, ano? Na ang anak ng Diyos ganun kahirap. Hindi makapaghandog ng tupa, kundi kalapati na lang. At alam niyo, ano tawag natin dito? Pinatotohanan ito ng ating Panginoon. Diba? Nung siya ay nagme-ministeryo, alam niyo yung Lucas chapter 9 at sa Mateo, nung siya ay nagme-ministeryo na, ano yung binanggit niya doon sa mga disipulo na sabi niya, Panginoon, gusto namin sumama sa iyo. Ano sabi niya sa kanila? Kasama kayo sa akin. Hindi niyo ba alam na mas mahirap pa ako sa asong gubat? Alam niyo yun? Na yung mga asong gubat may mga lungga, yung mga agila may mga pugad. Pero alam niyo ba na ako, ni Onan wala ako? Diba? Nakita po natin na si Jesus o ang ating tagapagligtas na si Jesus, tinanggap niya ang kahihiyan, tinanggap niya ang kapakumbabaan. Jesus lives in humility or humiliation para ano? Para pagdating ng araw, tayo ay mabigyan niya ng tiyak na parangal at mawawala sa atin ang anumang kahihiyan. Dapat tayo yung tumanggap ng kahihiyan. Dahil deserve natin yun, tayo makasalanan. Pero tinanggap ni Jesus yun para sa atin. Ayan na naman, tumitindig na naman yung balahibo ko pagka narinig ko yan. Yung tinanggap niya yung para sa atin, nakarapat dapat sa atin, sa kanya napunta. Ganun po yung ipinapakita dito ni Lucas. Pangatlo, o pang-apat na, sa verse 30 to 32. Anong sinasabi dito ni Lucas? Sabi niya, itong si Simeon, sapagkat nakita ng aking mga mata, sabi ni Simeon, ang iyong pagliligtas, ang iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Yung sinabi natin kanina, itong si Simeon, siya yung nagsasalita dito. Sabi niya, Panginoon, nakita ko na yung hiniling ko sa iyo sa panalangin na kaligtasan ng iyong na tinatawag na kaligtasan para sa iyong bayang Israel. Hindi ko sabi kasi dito, 'di ba? Nung pumasok sila Maria, kinuha niya yung sanggol di ba? Kinuha niya, ganyan. Sabi niya inilagay din daw sa bisig niya. Pero maaari siguro ginanya niya, Panginoon, ito na 'yon. Ito na yung sanggol. Ito na yung ipinangako mo. Nakita na ng aking mga mata. Ito na yung ipinangako mo simula pa nung panahon ni Adan. Yung mga ipinapahayag ng mga propeta na iniintay pa mula nung panahon ni Abraham. Mga ipinahayag ng mga propeta, sina Isaiah, sina Jeremiah, at yung napag-aralan natin ng mga raan, si Daniel, di ba? Na kaligtasan o katuparan ng kaligtasan. So makikita natin dito, ano yung sinasabi dito ni Simeon? Sinasabi niya, Panginoon, salamat na ako'y iyong kinaawaan na hindi ako mamatay hanggat hindi ko makikita ang iyong Mesiyas. Ngayon, sabi niya, pwede na ako mamatay, Lord. Kayo ba, nasabi niyo na ba yun? Handa na pa kayo mamatay dahil kilala niyo na ang tagapagligtas. Alam niyo, si Simeon, ganun siya. Nung hawak na niya si Jesus, Panginoon, pwede na akong rest in peace. Peace talaga. Dahil nasa iyo na o nakakatiyak na ako na tinupad mo
na ang iyong pangako. Kumbaga, ano yung sinasabi dito ni Lucas para sa atin? Ang sinasabi niya, matapat ka, Panginoon, kung ano yung ipinangako mo, ito hawak ko na. At yung sinasabi niyang pangako ng Panginoon, mga kapatid, kung titingnan natin, di ba sa verse 32, sabi niya, isang ilaw upang maipahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Itong Jesus na ito, na sinasabi ni Lucas na tanging tagapagligtas, na matapat na tagapagligtas, ay hindi lamang tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi ito ay tagapagligtas ng buong mundo. Siya yung tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Kaya nga doon sa John 3:16, ano sabi doon? For God so loved the Jew, hindi, the world. Pero, hindi po automatic. Naalala nyo, sinabi na rin natin yan. Hindi po automatic na dahil sinabing mahal ng Diyos ang sanlibutan ay maliligtas na po ang lahat ng tao. Kundi ang sinasabi dito, siya yung tagapagligtas na ang sino mang magtitiwala sa Kanya. John chapter 14 verse 6, alam niyo yun? Sabi ni Jesus, no one comes to the Father but by me. Siya, kung siya'y may taong mananampalataya sa Kanya, kay Jesus, siya lamang yung tatanggapin ng Ama. Siya lamang yung magkakaroon ng tiyak na kaligtasan tungkol sa o na iniaalok ng Diyos na sinasabi nga ni Lucas sa atin ngayon. Ito na. Sinasabi ni Simeon, nakita ko na yung kaligtasan na yan na ginagawa na nga ng Panginoon. Sinasabi dito sa atin, mga kapatid, napakahalaga po. Sabi diyan, sinasabi dito, kung papaano ang Israel ay tutugon sa Panginoon na siya talaga ang magdidetermina ng kanilang kinabukasan, ika nga, ay ganun din ang sinasabi sa atin. Na kung papaano tayo tutugon sa Jesus na ito na ipinapakilala ni Lucas sa atin, na pinatutunayan ni Simeon na ito nga yung tagapagligtas, na ito nga yung Mesiyas na iniintay noong paman, kung papaano tayo tutugon sa Kanya. Ay yan po ang magsasabi o yan po ang magdidetermine, magbibigay sa atin ng katiyakan kung ano ang ating kahahantungan. Kung tayo ba ay makakatanggap ng kaligtasan o kung ano ang ating ano tawag natin dyan? Pupuntahan pag tayo ay dumating na sa tinatawag na pag-ahatol. Maalala din natin yung sinabi ni John, chapter 1, si Juan, sa kanyang sulat, sa Ebanghelyo ni Juan. John chapter 1, verse 11 and 20, ano sabi doon? Siguro, basahin natin to para mas maging maliwanag. John 1, 11 and 12. Ano sabi ni Jesus mismo? Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan.
Subalit, ano sabi diyan? Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay, ano daw? Kanyang pinagkalooban sila ng karapataang maging anak ng Diyos. So yan po yung ipinapahayag ni Lucas. Na dahil nga si Jesus, yung tanging Mesiyas, tanging tagapagligtas, meron ka dapat tinatawag natin na aksyon na gagawin o pananampalataya na gagawin. At ano yon? Yung ikaw ay manampalataya sa Kanya, tanggapin mo siya. At doon mo matitiyak na ikaw ay pagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O sabihin na natin, maging Kristiyano. Na makikita natin, may paalala si tawag natin si Simeon kay Maria. Dito niya sinasabi, diba? Na saan ba yun? Balikan natin yung nasa dyan pa pala ko, sandali. Balikan natin yung aklat ng Lucas chapter 2. Ano yung paalala ni Simeon sa verse 34 and 35? Sabi niya, sila yung binasbasan ni Simeon at sinabi niya kay Maria, sabi niya, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel. Anong sinasabi dito ni Maria, ay ni Simeon kay Maria? Na kung tatanggapin mo si Jesus, anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay bibigyan niya ng katiyakan. Ngayon at hanggang sa walang hanggan na katiyakan ng ano? Ng buhay na walang hanggan. Parang ikaw ay tiyak na babangon o sisikat na tulad ng pagsikat ng araw. Mayroon bang nakakapigil sa pagsikat ng araw? Diba wala? Yun yung katiyakan na ibibigay sa atin kung tatanggapin natin si Kristo. Ngunit kung hindi natin siya tatanggapin, tiyak din ang ibibigay sa iyo na ano? Sabi diyan, pagbagsak. Tiyak na ang kaparusahan o ang tinatawag na puot ng Diyos sa mga makasalanan ang iyong tatanggapin. Mga kapatid, tinatanong tayo ni Lucas din dito. Sinasabi niya, kung i-reject mo o tatanggihan mo si Jesus, kapahapangan talaga o pagbagsak talaga ang tatanggapin mo. Ngunit, kung yayakapin mo siya, kung magtitiwala ka sa Kanya, kung mamahalin mo siya, kung siya ang iyong gagawing kayamanan sa iyong buhay, tinitiyak nga sa atin ng Panginoon na sa Kanyang muling pagbabalik o sa ating pagharap sa Kanya ay hindi niya tayo tatanggihan. Hindi niya tayo kailanman tatalikuran, kundi ibibigay niya ang katiyakan ng kaligtasan. Sa English pa, believe on Him and you will find salvation. Turn your back on Him
and you will find only condemnation. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po normal sa amin ang talagang pagtiwalaan ang inyong kautusan. Madalas po sa amin ay tumatalikod nito. Madalas po sa amin ay sumusuway dito. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat pinadala niyo ang inyong buktong na anak. Ang matagal na inintay ng mga nauna pang nanampalataya sa amin ay alam po naming nangyari na. At ngayon ay nananampalataya kami o nagsusumamo kami. Nabigyan niyo kami ng kakayanan na manghawakan sa mga katotohanan ito na hindi lang nga nawa maging magandang mga salita na aming narinig at kami natuwa, kundi nawa ang mga katotohanan ito ay tumanim sa aming mga puso't isipan at tunay nga po na lumakas kami at makapamuhay kami para sa inyong kaluwalhatian lamang. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At biyayaan nga kami, Panginoon, ng patuloy na pamumuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus.